panlulumo, nakakakilabot, at parang wala ng pag-asa kung ikaw mismo ang makakaranas ng mga mapinsalang mga bagyo. Aabot sa 20 mga bagyo ang tumatama sa isang taon, at isa ang Pilipinas na madalas tamaan kaya sa lokasyon nito malapit sa Pasifiko. Kasi matinding pinsala na iniwan ng mga bagyo. Maraming pamilya ang nawalan ng mga mahal sa buhay at higit pa doon nawalan ng mga tirahan at pagkakakitaan. Hirap silang makabangon dahil sa mga pinsala na iniwan ng mga bagyo. Dahil dito, tulong-tulong ang mga government sa pagbigay ng mga pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Ang bagyong Yolanda ay ang pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas na nanalasa sa Kabisayaan noong ika-8 ng Nobyembre 2013 na naitala sa kasaysayan ng mundo nang maglandfall sa kalupaan. Tumama ang bagyong Yolanda sa mga bayan ng Giwan, Eastern Samar, Dulag, Leyte, Bantayan, Cebu, Daan, Bantayan, Cebu, Estancia, Iloilo at Coron, Palawan. Unang tumama ang bagyong Yolanda sa pulo ng Giwan. Sa Silangang Samar, dakong 445 nm na may taglay na hangin na 195 mph o 315 km per hour na naging dahilan upang maging pinakamalakas na bagyo sa daigdig na tumama sa kalupaan. Sa lungsod ng Surigao, 281.9 mm ng ulan ang naitala. Karamihan dito ay nadama sa loob ng 12 oras. Maraming tao ang namatay dahil sa bagyong Yolanda. Mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, bata man o matanda, babae o lalaki, pati na rin ang mga walang kalaban-laban na mga hayop, mga taong labis na nasugatan, mga napilayan, mga bahay na sobrang nasira, mga ari-arian, mga hanap buhay na nasira dahil sa bagyong Yolanda. Kilala bilang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo sa taong 2020 ang Super Typhoon Goni o kilala bilang Super Typhoon Rolly sa Pilipinas. Ito ay tumama noong November 1, 2020 na may lakas na umabot sa 215 km per hour at bugsong 265 km per hour. Pinaka-naapektuhan nito ay ang Bato Catanduanes na nagdulot ng malalakas na hangin at pag-ulan. Halos 90% ng infrastruktura ng Catanduanes ang napinsala ng Super Typhoon Rolly. Ang dulot din ito ng matinding baha sa ibang lugar. Aabot sa 22 ang mga nasawi sa Super Typhoon ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Service o NDRRMC, at aabot sa 1.1 billion naman ang naging pinsala nito sa agriculture ng bansa. Nabi sa pinsalang iniwan sa atin ang malalakas na bagyo kung paano ito minanama ang mundo at winasa ang mga ari-arian sa anumang lugar na madaanan. Pakas din sa mga alaala ng mga nasalanta kung paano sila'y naghirap at nagtuksa noong matapos silang maapektuhan nito. Isa din sa dahilan kung bakit nahihirapan ang pamahalaan na palaguin ang bayan ay dahil sa kailangan nilang suportahan ang mga nasalantang mamamayan. Ay isang likas na kalagayan ng panahon. Bunga ng malakas na hangin at ulan. Nararanasan ito di lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bahagi ng mundo. Maraming epekto ang bagyo, isa na rito ang pagbaha na maaaring kumitil ng buhay at sumira ng mga ari-arian, maging mga publikong posibilidad gaya ng mga kalsada, tulay, gusali at iba pa. Ang pagbaha ay karaniwan ng suliranin ng ating pamahalaan. Kaugnayan nito ng mga estralehayang isinagawa ng pamamahalaan at mamamayan upang mabawasan o malutas ang suliranin. Ang Typhoon Pablo ay isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa Davao. Ito ay tumama noong 2012 noong December 4 na may lakas na umabot sa tinatayang 185 to 175 km per hour at may bugsong 210 km per hour. Ang pinaka-naapektuhan ng bagyong ito isa Davao Oriental at New Bataan, Compostela Valley. Dahil sa lakas ng ulan, nagkaroon ng matinding flash flood sa lugar na nagdulot na maraming putik sa daanan. Nagkaroon din ng landslide sa Compostela Valley at marami namang namatay dahil sa bagyo. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management,
Council o NDRNC, mahigit sa 1,257 na katao ang patay sa nangyaring bagyo at 727 naman ang sugatan. Malaking pinsala din ang iniwan ng bagyong ito na umabot lang naman sa tinatayang 700,000 na pamilya ang nasalanta o 6 million katao ang nasalanta nito. Isa sa pinakamapinsalang bagyo ang Tropical Storm. Itsana o kilala bilang Bagyo Onday. Ito ay tumama noong Setyembre 26, 2009. Una itong tumama sa ilang bahagi ng Luzon kabilang na ang Aurora, Marikina, Calacano, Maynila at Rizal. Ito ay may lakas na umabot lamang ng 30 to 60 km/h. Bagamat mahina ang dalang hangin, ay matindi ang binuhos nitong ulan. Nagdulot ito ng matinding pagbaha sa ibang bahagi ng Luzon. Pinaka-naapektuhan nito ang Marikina kung saan umapaw ang Marikina River na lampas tao ang baha. Dahilan kaya nalubog ang buong Marikina. Nagkaroon din ng matinding pagbaha sa karatig lugar kabilang Quezon, iba pang bahagi ng NCR. 464 naman ang naiksawi sa bagyo. Aabot din mahigit kumulang 11,508,720.60 bilyon ang naitalang pinsala nitong kasama na ang agrikuko. Ang Bagyong Yuri, pagtatalagang pandaigdig, Bagyong Thelma, ay pangatlo sa listahan ng pinakanakakamatay na bagyo kasunod ng Super Bagyong Yolanda. Ito ay nanalasa noong November 5, 1991 sa Kabisayaan. Ito ay isa sa pinakamaulang bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Maihalin tulad rin ito sa pagbaha ng putik sa Katimugang Leyte ng 2006. Ito ay isang landslide na naganap din sa lungsod Ormoc, Leyte. Ito ay namuo noong November 1, 1991 at nalusong noong November 8, 1991. Matinding naminsala ito sa lalawigang Leyte matapos ding naminsala sa lalawigang Kulon ng Samar. Nakatanggap ang Visayas ng 150 mm 16 in ng tubig ulan sa loob ng 2 araw. Ito ay naglandfall sa mga bayan ng Morongan, Silangan Samar, Tacloban, Leyte, Borbon, Cebu, Escalante, Candurong Negros at Rojas, Palawan. Bagyong Yuri, Thelma. Malubhang Bagyo JMA, Bagyo Sabar Simpson. Isang Bagyong Yuri noong 1991 na buo November 1, 1991, nalusong November 8, 1991. Pinakamalakas na hangin sa loob ng 10 minuto 95 km/h, 60 miles per hour. Sa loob ng 1 minuto 110 km/h, 70 miles per hour. Pinakamababang pressure 992 HPA MBAR 2929 INHG. Namatay 4,081 minus 8, 165 total. 4,922 patay mismo sa Ormoc. Napinsala 27.67 million. Apektado Pilipinas, Vietnam. Bahagi ng panahon ng bagyo sa Pasipiko 1991. Impact: matindi ang pinsala na tinamong bansang Pilipinas at Vietnam. Nag-iwan ito ng malakihang bilang ng patay na may kabuuang bilang na 5,081 minus 8, 165. Ito ay nagbubuhos sa matitinding pag-uulan na aabot sa 580.5 mm ng tubig ulan na nagtala ng mga matitinding pagbaha at pagguho ng lupa sa naturang pook sa lungsod ng Ormoc. Ang bilang ng mga patay ay abot sa 1,941 at bilang ng mga nawawa ay nasa 3,084. Ang kabuuang bilang ng bahay na nawasak ay 4,446 at 22,229. Na bahay naman ay napinsala. Ang kabuuang halaga ng napinsala ay 27.67 million. Ito ang pinsala na nadulot ni Yuri sa taong yaon. Babala sa bagyo. PSWS, Luzon at Visayas. PSWS number 1, Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Capiz, Cebu, Eastern Samar, Leyte, Masbate, Negros Occidental, Negros Oriental, Northern Samar, Palawan, Samar. Lalabas ang public storm warning para bigyan ng publiko ng pabala sa pagdating ng masamang panahon, lalo na tungkol sa lakas o signal ng bagyo. Sa oras na may ibigay ang storm signal, posibleng hindi pa mararamdaman sa nabanggit na lugar ang masamang lagay ng panahon na sa ibaba ang palugit na ibinibigay sa paglabas ng isang public storm signal. Nang dahil sa pagbabago ng klima, mas lumaki ang epekto ng sakuna. Bagamat wala ng solusyon o pagpigilan ng